May buwelta ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos Jr. Yan ang report ni Clazel Pardilla. Sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age. Suhestyon niya ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte kasunod ng maanghang na pahayag ng bise sa gusto niyang mangyari kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang. Pero sagot dyan ng palasyo. Sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyan dyan ang pagpapatay, nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin, nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So sino ba talaga ang walang age? Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos. Kamakailan lamang, binatikos ni Kamanggagawa Port List Representative Elly San Fernando ang presidente na wala umanong makabuluhang panukalang batas na nagawa sa loob ng 4 na taon. Ang sinasabing hindi nagpapanukala ng batas tungkol sa National Minimum Wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. So wag pong ibato ang trabaho nila sa ehekutibo. Kaya kung nais niya na maiangat ang sweldo ng mga manggagawa, pakiusap ng palasyo. Kung gusto niyo po na dapat na magpatupad ng mas mataas pa na minimum wage, kayo po, sa inyo po iyang mandato. So kung ano man ang kakulangan ninyo, kung meron man kayong katamaran, at hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho bilang mambabatas, huwag nyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag nyo ipahid sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay tumutupad at gumagampan sa kanyang obligasyon ng naaayon sa batas. Paglilinaw ng Malacanang, hindi tinutulugan ng administrasyon ang pagbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Ang Pangulo po ay nagbalita kamakailan lamang, this is May 1, 2026, nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga, effective May 1, 2026, kung saan nagkaroon po ng increase ng sahod dito sa Northern Mindanao, Caraga. Nakipagpulong na si Labor Secretary Francis Tolentino kay Fernando upang talakayin ang mga isinusulong na reforma na magpapataas sa sahod at magpoprotekta sa mga empleyado. Kabilang ang National Minimum Wage Act, Security of Tenure Bill at Anti-Workplace Bullying Law. Clazel Pardilla para sa Bayan.